Isinusulong ng Subic Bay People's Congress o PC 7227 ang pagpapaunlad ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Ang PC 7227 ay binubuo ng pribado at pampublikong sektor, kabilang dito si Zambales Vice Governor Ramon Lacbain II. Binuo ang naturang grupo para isulong ang isang panukalang batas na naglalayong palitan ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA at gawin itong Subic Bay Economic Development Authority o SBEDA. Kapag naisabatas ang panukalang PC 7227, aamyendahan nito ang Republic Act 7227 o ang Bases Conversion and Development Act of 1999. Ayon kay Yoyong Magdaraog, Secretary Chairperson ng PC 7227, napag-iwanan na ng ibang free port sa bansa ang SBMA, kaya nila naisipan na baguhin ang batas na sumasakop dito. At nung na-realize nga namin na what we need is a new vision from conversion to a regional, Subic Bay Regional Development Concept. Hindi na tayo conversion eh. Napapaloob pa rin tayo sa Conversion Authority. Hindi na dapat ganun. Tapos na yun. Wala nang Amerikano rito. O, dumadalaw na lang sila. Bisita na lang sila dapat. Isa sa mga mahalagang salik ng panukalang batas ay ang pagkakaroon ng Subic Freeport Board of Director mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kabilang dito ang local government unit, locator, investor, mga manggagawa, AITA at residente. Kasama din sa Board of Director ang 4 na national government representatives, ang Department of Trade and Industry o DTI na siyang magiging chairperson ng SBEDA at undersecretaries ng Department of Tourism, Department of Transport and Communication at Department of Environment and Natural Resources. Magkakaroon na din ng hati sa 5% tax on gross income ang SBEDA mula sa kita sa paupa sa mga business establishment sa loob ng Freeport. Sa kasalukuyang batas kasi ay napupunta ang 2% ng 5% na nasisingil na tax on gross income sa mga LGU habang 3% naman sa national government. Pero sa panukalang batas ng PC 7227, 1% ang mapupunta sa SBEDA General Fund, 0.5% para sa Subic Bay Environment Conservation Fund, 0.5% din sa Subic Bay Infrastructure and Development Fund. 2% naman ang paghahatian ng local government unit ng City of Olongapo, San Antonio, San Marcelino, Castillejos, Subic, Morong, Hermosa at Dinalupihan sa Bataan. Nararapat lamang umano na makinabang ang Subic Freeport sa nasisingil nitong 5% tax on gross income sa mga locators ayon kay Lacbain. For the past 20 years, yung halos lahat ng mga infrastructure dito ay puro luma na eh. Puro halos sira na, di ba? So kinakailangan dapat magkaroon ng pondo ang SBMA na ma-rehabilitate dito lahat ng mga infrastructure facilities, road network, mga buildings. Yung mismong building ng SBMA, lumang-luma na rin yan eh, di ba? So kaya inallocate po natin yan. Of course, we leave it to Congress kung anong gagawin nila. Pero gusto lang namin na doon sa 2%, mapupunta sa SBMA, yung 5% para sa environment at yung 5% ay para naman sa infrastructure. Maliban dito, nakasaad din sa Section 6 ng panukalang batas na magkakaroon ng authorized capital na 100 billion pesos ang SBEDA at karagdagang 1 billion pesos bilang supplementary development capital na kukunin mula sa National Treasury. Magkakaroon din ng Independent Ecology Center ang Subic Freeport Zone na siyang mangangasiwa sa kalikasan ng lugar. Ayon kay Lacbain, kailangan na magkaroon ng sariling pondo ng Ecology Center para matiyak ang pangangalaga sa kalikasan. Kasi gusto namin na yung environment, actually doon sa proposal naming batas, magiging independent din yung environmental group doon para hindi rin siya totally controlled ng SBMA. Kasi sa ngayon, ang setup, yung environmental office natin is directly under the SBMA Chairman Administrator. So how can you oppose the Chairman Administrator when you're receiving your salary from SBMA? How can you be independent? Kaya nga gusto namin may separate siyang fund na talagang makakaposisyon siya as an independent body composed of representatives from various sectors para lahat ng mga proposals dito dadaan dun sa independent environmental group na yan at mabubuhay siya sapagkat tatakda ng batas na meron siya sariling pondo. Naniniwala si Alex Hermoso ng Committee on Labor and Employment and Education na makikinabang din ang buong Central Luzon sa hakbang na ito. Umaasa sila na maipapasa ito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III.
Iba't ibang mambabatas na din umano ang nagpahayag ng pagsuporta sa naturang panukalang batas. At sabi nga namin kung kakailangan palitan yung buong batas, palitan at magkaroon ng sariling SBMA law. So dito mapapalakas ang industriya, dadami ang trabaho dahil mabibigyan ng pansin ang lahat ng sektor, hindi katulad nung nangyayari ngayon na limited lamang doon sa mga locators o mga investors. Dapat ang mga investors ay maaaring manggaling din doon sa Greater Subic Bay Area hanggang sa Morong Dinalupihan sa Bataan at hanggang San Antonio ng Zambales. So nandyan dapat ang biyaya at ang mga resources dapat dito rin kukunin. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.